Asset number 3, REITs o Real Estate Investment Trust. Ang real estate ay isa sa mga subok at profitable investments na available sa market ngayon. Pero konti lang nagkakaroon ng ganitong asset dahil sa obvious na dahilan. Kailangan mo ng malaking kapital para magmay-ari ng isang property. Kaya kung sakto lang ang iyong pera ngayon, pero gusto mong mag-invest sa real estate, magandang option ang REITs o Real Estate Investment Trust. Katulad ng ibang investment, bibili ka ng REIT shares sa isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang real estate properties. Gagamitin nila ang iyong pera sa pag-expand ng kanilang business kagaya ng mga hotel, mall, apartment at commercial building. Nakakatanggap sila ng income galing sa kanilang mga properties at ikaw bilang isang shareholder ng kanilang kumpanya, bibigyan ka rin nila ng dividend o interest sa perang ininvest mo sa kanila. Ang maganda sa ganitong investment ay low risk at mataas na profit ang kayang ibalik sa iyo. Average 3 to 8% interest per year ang pwede mong kitain. Simple lang kung paano mag-invest sa REITs. Kailangan mo lang bumili ng shares sa mga malalaking kumpanya na merong real estate properties gaya ng Ayala Land, Double Dragon Properties, Robinsons Land Commercial, Philinvest, Mega World at Vista Land. Makakabili ka nito sa mga accredited online broker ng Philippine Stock Exchange gaya ng Call Financial, BPI Trade, First Metro Securities at BDO Securities. Ang kikitain mo sa ganitong investment ay nakabase sa performance ng kumpanya na nilagyan mo ng iyong pera. Kaya mabuting pag-aralan mo muna kung sinong kumpanya ang consistent na may malaking return bago ka mag-invest. Isa pang maganda sa ganitong investment ay ang kanyang liquidity. Ibig sabihin, pwede mong i-withdraw anytime ang iyong pera dahil nakatrade ito sa loob ng Philippine Stock Exchange. Hindi katulad ng time deposit na merong maturity at posible ka pang ma-penalize kung i-withdraw mo ng maaga ang iyong pera. Ang REITs ay isa sa mga safe investment na pwede mong simulan ngayon at maganda itong idagdag sa iba mo pang mga investment. Asset number 4, business o sarili mong negosyo. Isa ring magandang asset ang pagkakaroon ng negosyo. Ito ang madalas na goal ng karamihan, especially mga employee. Dahil sa negosyo, flexible ang iyong oras. At kapag napatakbo mo ito ng maayos, posibleng kikita ka ng 10 times mahigit sa sahod mo sa iyong trabaho. Ang inaakala ng karamihan, kailangan mo ng malaking kapital para magsimula ng negosyo. At dahil sa ganitong ideya, wala na silang nasisimulan. Ang hindi lang nila alam, maraming negosyo ang pwede mong simulan ngayon gamit lang ang maliit na puhunan. Kung gusto mong malaman ang mga negosyo na yun, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng video ito. Ang pagkakaroon ng negosyo ay hindi biro. Mas risky ito na investment dahil posible ka talagang malugi rito. Ayon nga sa report, 80 to 95% ng mga small businesses ay nagsara at nalugi sa loob ng 5 taon na pag-ooperate. Obserbahan mo na lang yung mga food cart sa loob ng mall. Nakikita mo pa rin ba hanggang ngayon ang mga nagtitinda 5 years ago? Malaki ang chance na majority sa kanila ay walang naibabalik na profit sa kanilang negosyo kaya sila nagsara. Kaya napakabuting maglaan ka muna ng sapat na oras para pag-aralan kung ano yung fundamentals sa negosyo. Dahil ang madalas na nangyayari kaya nag-fail ang isang negosyo, hindi dahil pangit yung product nila, kundi hindi alam ng business owner ang tamang pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Pero kahit ganun pa man, kahit medyo risky ang pagnenegosyo, mataas pa rin ang iyong chance na mag-succeed at makuha ang malaking reward kung willing ka na matuto at mag-adapt sa kondisyon ng market. Asset number 5, ginto. Alam naman nating lahat ang popularity at halaga ng ginto. Malaking parte ito sa ating kasaysayan dahil meron ng gold noong sinaunang panahon at isa ito sa pinakaunang currency o pera na ginagamit ng mga tao dati. Ika nga sa statement ni Robert Kiyosaki, gold is God's money. Magandang investment ang ginto dahil bihira lang bumababa ang halaga nito. Sa katunayan, mas lalo pang tumaas ang value ng gold noong nagdaang pandemic. Sa tingin ko, mas mabuting mag-store ka ng ginto sa halip na cash dahil mapoprotektahan nito ang purchasing power o halaga ng iyong pera at yan ang main purpose ng pag-i-invest sa gold. Kahit hindi siya ang uri ng investment na magbibigay sa iyo ng malaking income, pero kaya naman niyang protektahan ang iyong yaman. Merong iba't ibang strategy ang mga taong nag-i-invest sa gold. It's either bumibili sila ng physical gold sa mga pawn shop at bangko o di naman kaya ay nag-i-invest sila sa mga kumpanya na nagmimina ng ginto. Kung interesado kang pumasok sa ganitong investment, wala akong ibang maipapayo kundi pag-aralan mo ito ng mabuti. At huwag basta magtitiwala sa mga taong nagbebenta ng ginto.
especially online. Mas mabuting bumili ka lang sa mga trusted na pawn shop. Lahat ng investment ay merong kasamang risk, kaya napakahalagang mag-aral ka ng mabuti sa investment na plano mong pasukan. Dahil ikaw ang nagmamanage ng iyong mga asset, dapat ay marunong ka ring gumawa ng mabuting desisyon at makapagdesisyon ka lang ng maayos kapag marami kang alam sa iyong investment. So in summary, ang 5 assets na pwede mong lagyan ng iyong pera ay number 1, Pag-ibig MP2, number 2, CDs or Certificate of Deposits, number 3, REITs o Real Estate Investment Trust, number 4, business o negosyo, at number 5, ginto. Sa 5 assets na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang balak mong simulan? At sa iyong opinion, ano pang investment ang magandang pasukan? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayong araw.